Ang tubig sa ilog ng Barangay Bangkuron, Nauhan Oriental, Mindoro, sa ilalim ng bagong gawang hanging bridge, malinaw at malinis. Dati po ay dito kami naglalaba, naliligo, nangunguha ng mga tulya. Nung bata pa po kami dito, ilog ang aming libangan. Langoy din langoy doon sa kabila. Nakakaengganyo man ang malamig na tubig. Babala ng ilang mga residente. Swim at your own risk. Halos taon-taon daw kasi meron ditong namamatay. Padaan lang ng ilog, nawala na. Pati yung motor, makikita, nandun na lang pala sa ilalim ng ilog. At hindi raw ito basta-basta aksidente. Hindi naman siya nangunguha. Yan ay nagbubuo siya dyan ng buhay. Papalit ng mga biyayang binibigay ng ilog. Ang itinuturong salarin. Ang sabi-sabi, kinukuha nga ng siyoko yun. Bagay na hindi na lang daw ngayon laman ng mga kwento-kwento. Dahil nakunan na raw ito ng litrato. Katawang tao po siya, kaso kulay gray po siya, tsaka mahaba po yung tenga. Parang nahawig po sa mukha ng Chokoy. Ay, hala, totoo nga. Sabi ko parang hindi nga makapaniwala. Naniniwala naman po ako dahil parang totoong-totoo yung nasa picture na Chokoy siya. Totoo nga bang may Chokoy sa ilalim ng tulay? Ang litrato ng di umano Chokoy sa ilog, kuha ng dayong si Aljay nung nagbakasyon siya kamakailan sa Nauhan. Nung unang dating po namin, may narinig kami, parang tumatawa. Nung kami dumaan dun sa bridge po, pero binaliwala na din po namin. Mas nanaig daw kay Aljay ang pagkamangha sa ilog. Niyayaya po ako ng pinsan ko na maligo dun sa ilog. Pag naliligo po kami, para pong palaging may nakabantay, binibiro po ako ng mga pinsan ko na, wag yan, baka hilahin daw. Dahil dayo lang po ako, kaya po hindi na rin po ako na pumupunta sa malalim na part. Hanggang ang nagpakilabot sa kanila, nahagip daw ng kanyang cellphone camera. Ako'y tumawid sa tulay na yon na ako lang po mag-isa. Maganda po kasi yung view, kaya naisipan ko pong mag-picture. Nang hilakbot daw siya. Katawang tao po siya, kulay gray po siya, haba po yung tenga. Ang nahawig po sa mukha ng Chokoy. Ako po ay natakot nung nakita ko yung pinagbawalan na po ako na maligo sa ilog. Mas tumindi pa raw ang kanyang kaba sa ikwinento ng kanyang Lola Mila. Deligadong maligo sa ilog na ito. Dito po sa tapat na ito, 3 ang namatay. Ang sabi-sabi ng kinukuha nga ng siyoko yun. Mahigit 7 dekada nang nakatira sa tabing ilog si Lola Mila. Noon pa man daw, pinag-iingat na sila sa kung anumang nananahan sa ilog. Ang kulay niya po gray, ang kanya pong tainga ay malapad, tapos ang kanya pong dibdib matambok parang sa babae. May sumisipol sa iyo ng malaking tao, parang may nagsisit-sit siya. Meron po talaga nag-touch dun sa hita ko na parang malaking balikpik po. Hindi ko po alam kung Chokoy ba po yun. Katunayan, ang mga anak ni Lola Mila, muntik na raw nitong mabiktima. Gustong-gusto kong makalutang ng time na yun. Parang mamamatay ka na. Gawa po nung isa kong kapatid na babae, nasabunutan niya ako. Hinila nila ako pa ahon. Maging ang mangingisda, katulad ni Raylan, may kakatwa raw ritong karanasan. Pag yung sinasagwanan ko, parang tinutulak sa pataas. Hindi naman po kaya rin yun dahil po iba po ang ramdam ko talaga na hindi ko pa rin naiisip yung buaya dahil alam ko po pag buaya talagang aanuhin ang bangka mo. At hindi lang daw ito nagkasya sa pagpaparamdam dahil si Edwin, nung minsang siya'y nangisda kasama ang kanyang pinsan, nilin lang daw siya ng Chokoy ng ilog. Pagtingin ko sa kanya, malaking isda ang itsura niya. Kaya siya aking napana. Kung aking hawakan na siya, ba't yung dulo ng pana ko nasa loob ng tainga? Siguro nga, gawa nga niya ang epekto niyang Chokoy na yan. Nag-iibang anyo siya. Pero ang ikinatatakot daw talaga nila, ang di umano Chokoy ng bibiktima. At ang madalas daw nitong pinupuntirya, mga bata.
Gaya na lang daw nung nangyari sa 1 taong gulang na anak ni Delilah na si Kylene. Nung pagkaalis po ng tatay niya, nasa kuna po siya. Ako naman po ay naghuhugas ng plato. Nung balik po niya, yung bata, wala na. Hindi na po namin nakita. Hanggang natagpuan na lang daw nila si Kylene na wala ng buhay na palutang-lutang sa ilog. Sinugod pa po namin yung sa ospital. Tapos idineklara nga po ng doktor na wala na. Yung pong bunso namin ngayon, hindi po namin pinapupunta ng ilog. Ang di umano Syokoy ang sinisisi ni Mark Joseph sa sinapit ng 3 taong gulang niyang anak na si Marcus. Alam ko lang kasi siya, naglalaro lang doon sa tapat namin. Bigla daw nawala sa ilog. Agad na kami pumunta sa ilog. Pagkadating ko po sa ilog, sumigaw yung isa kong pamangkin na, yun, nandun si Marcus. Nakita namin, nasa ilalim na siya ng ilog. Lumabot pa naman daw sa ospital, kaya lang nung nire-revive, hindi na lumabas yung tubig sa katawan niya. Yun ang kapalit ng mga biyayang binibigay ng ilog na yan. Pag kasi yan ay nagbuwis, tandaan nyo, madami mahuhuling mga isda dyan. Sa ilog na ito, sa ilalim ng bagong gawang hanging bridge sa Nauhan, Oriental Mindoro, di umano may Syokoy. At kamakailan nga lang, may pruweba na ang mga kwento-kwento, nakuhanan na raw ito ng litrato. Heto! Pero totoo nga bang may Syokoy sa ilog ng Bangkuro? At Syokoy ba talaga ito? Pati na ang nakunan ng litrato. Chinek ko yung photo, parang hindi naman siya enhanced. Suriin na natin mismo ang Syokoy na punot dulo na kinatatakutan ng mga tiga-Oriental Mindoro. Hindi po yun gawa-gawa laang. I think it's human. Mamaya na. Sa ilog na ito, sa ilalim ng bagong gawang hanging bridge sa Nauhan, Oriental Mindoro, di umano may Syokoy na naghahasik ng syokot. Padaan lang ng ilog, nawala na. Pati yung motor, makikita, nandun na lang pala sa ilalim ng ilog. At kamakailan nga lang, may pruweba na ang mga kwento-kwento, nakuhanan na raw ito ng litrato. Heto! Katawang tao po siya, kaso kulay gray po siya, tsaka mahaba po yung tenga. Parang nahawig po sa mukha ng Syokoy. Ay, ala, totoo nga. Sabi ko, parang hindi nga makapaniwala. Ang larawan, ipinasuri namin sa isang eksperto. Hindi naman siya enhanced. Mukha naman siyang actual photo. However, may possibility kasi na pwedeng AI-generated yung photo. Sa mga hindi naniniwala, picture ko po na yon ay nanggaling po talaga sa camera ko, tsaka hindi po talaga ako marunong mag-edit. Hindi po ako marunong maglagay ng ganun sa picture, kaya hindi po yon gawa-gawa laang. Isa sa mga tinitignan kong angle yung tinatawag nating na pareidolia. Yun yung phenomenon na kapag kunyari tumitingin tayo sa ulap o sa mga bagay-bagay, para may mukha, may mga image ng faces or may image ng objects, items. Kasi minsan it's a psychological phenomenon lang. Akala mo something supernatural, pero it's actually your just brain playing tricks on you. Posible nagre-reflect lang yung color ng environment doon sa tao, kaya nasabing Syokoy. Pero I think it's human. Ang kinatatakutang Syokoy rin ang sinisisi ng mga residente na sala rin sa mga kaso ng pagkawala at pagkalunod sa kanilang ilog, lalo na ng mga bata. Pero ayon sa investigasyon ng mga otoridad, di pa po ako kapitan, may nababalitaan na po ako mga nalululot. Sadya naman ining na bawal maligo dyan Meron siyang part na malalim, meron siyang part na mababaw. Siyempre, kapag bata, natutuwang pumunta sa tabi, sa gitna, hindi niya alam na malalim na. Kaya nadadala siya ng agos. Hindi po ako naniniwala ng Syokoy po ang nag-ano sa aking anak. Aksidente po yung pagkalunod po talaga ng bata.
Nung pagkabanlaw po ng pamangkin ko ng damit namin, kinuha niya po yung bata. Punta daw po siya ng tabing ilog. May nalaglag daw po isang mangga. Tapos nung balik po niya, yung bata, wala na. Yung aking mga anak ngayon, hindi ko na sila pinapupunta din. 4 na taon, hindi na kami napunta sa ilog. Hindi na malilimutan ko kasi yun. Talagang napakasakit. Mahal na mahal ko siya lagi. Pwede natin tignan yun as coping mechanism sa mga pamilya. Grabe yung guilt feelings ng mga magulang na nararamdaman nila na hindi nila makayanan. So, instead na yun ang tignan nila, mas gusto pa rin nila tignan na ay baka sa ibang dahilan, ibang nilalang or mayroong ibang bagay na nagpalunod sa kanilang mga anak. Sa tingin ko, wala namang dapat ikatakot. Ang mga Shokoy daw, nagbabantay sa sea creatures sa kanilang kapaligiran. Dahil wala tayong pagkukuhanan ng pagpapaliwanag, ang ginagawa natin ay humuhugot tayo dun sa ating mga superstitious belief. Ang profile ng isang ilog is iba-iba. Kapag mabato siya, so wavy yung flow niya. May mga factor din na kapag malakas ang current, posible kang itulak ng current. Unless na malapit ka sa river mouth and then nagkaroon ng high tide, pwede kang itulak pataas. Samantala, ang pamunuan ng barangay, umapilang huwag katakutan ang kanilang mga ilog. Hindi naman po sa binabaliwala natin yung mga ganyang nakagista natin. Ang akin lang ay mag-ingat kayo. Huwag kayong basta maliligo dyan ng walang kasama, ang mga bata, para po sa inyong kaligtasan. Ating mga ilog, sa Ingles, Cradles of Civilization. Dito nabuo ang ating kasaysayan bilang mga tao at bilang mga bayan. Dito umagos ang tubig at buhay, pati na ang mga katakatakang kwento na hindi pa rin mamatay-matay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.